And situation 6, I'm Engineer Ace ulit. Situation 6 na tayo. So, a billboard 4 meter high by 5 meters wide. So, is supported as shown in the figure. The total weight of the billboard is 45 kilonewtons. Binigay yung weight ng billboard. Yung mga dimension, which is ito edge, and yung angle niya. And when wind pressure, binigay. Tapos yung coefficient niya. Yan. Ito yan, yung Q. Which is pag kilopascal is parang ano din yan kilonewton per meter sa weight. Distributed pa yung weight niya. So, ang gagawin natin dito, ito yung billboard, 4 by 5 meters. So, tingin muna tayo sa mga tanong. Calculate the vertical component of reaction at A. Vertical component, component, hindi reaction at A yung hinahanap. Number 17, what is the axial stress strut BC whose cross-sectional dimension is 7 mm by 78 mm. So, binigay yung cross-sectional section dito sa number 17. Pinapahanap is yung stress. Kadalasan ng units niya is megapascal. Number 18, if the strut AB were replaced by a 20 mm diameter steel cable. So, pinaltan yung strut AB, ito, ng cable. So, mamaya na yan. Pag dyan na tayo. Number 16 muna. Calculate the vertical component of reaction at A. Ito. Vertical component yan. So, kung titingnan natin as a 3D, ito. Or pacing dito. Ito. Meron tayong 5 meter by 4 meter. Sinabi niya yan ito. 4 meters high and 5 meters wide. Ito. Height and wide. So, may weight tayong binigay 45 kilonewtons. Yan. So, ang style ko dito, gagawin muna natin ng force. Yung distributed na wind. Ito. Gawin natin siyang force. Or, kung sa beam, di ba? Pag gagawin natin tong point load, yung distributed load, ito times lang natin dito sa length niya. Di ba? Correct me if I'm wrong. Parang ganun niya. Oh. Yun. Or sa area. And ito, ganun rin yung gagawin natin. So, binigyan tayo ng 1.44, tas yung coefficient niya, which is 1.0. Ito yan. And, yun. So, FW, force wind, is equals to QC times A. O, gagawin natin siyang, kilonewton. Kasi naka-kilopascal siya. Diba? Magiging siyang point load. 28.8 kilonewtons. So, ito yung area, 5 times 4. 1.44 times 1. So, 28.8 kilonewtons. Yung FW. So, proceed tayo. Isolate lang natin to. Kunin muna natin tong tension AB at tension CB. Kasi, same lang din naman yan ito. Yung tension AB ito. Ito. Yung reaction ito is tension AB din. Same lang. So, pag nakuha natin yung reaction, ay itong tension AB. So, same ng reaction. Makukuha na natin yung AB. Dito. And meron tayong angle na binigay. Base dun sa figure. Yung big figure is given yan. Tapos yung angle 60 degrees. Itong buong laking to. So, hahatiin natin yan. 30 degrees. 30 degrees. So, pag binuo natin 60 degrees. Yan, gawin lang natin right triangle. Yan, so pag nakuha natin itong tension AB, makukuha na natin itong vertical reaction at A. Yan. Kasi ano yan, to first member. Parang ganun yung pagkakaintindi natin dyan. And yun. Ito. Kunin muna natin itong tension AB. So, ang gagamitin ko dito, using equation dun sa calculus natin. Try natin mode
Tapos, hanapin natin yung EQN. Kung ano kayo, kung Canon, number 3 siya sa mode 3. Tapos, hanapin nyo lang yung using equation mode 5. Mode 5 pala guys. Mode 5. Tapos 2 unknowns. Ang hanapin natin, mode 5. 2 unknowns. So, yung number, press 1 kung Canon. Ang same kayo sa akin sa 789 SGA. Yan. So, gawin natin is summation process horizontal muna. Gagawa tayo ng 2 equation para masolve natin yung 2 unknowns. Yan, meron tayong FW. Gagamitin natin to tapos itong weight na 45 kilonewtons. Yan. And yun. So, pag sinabi pa lang kilonewton, weight of the billboard is kilonewton. Point load lang yan. Yan. Pag sinabing kilonewton per meter, yan. Ano siya? Distributed. Yan. And using equation 2 unknowns. Summation forces horizontal muna tayo. Pag papunta sa left is positive. So, yan. Lahat sila papunta sa left. Summation forces horizontal. So, ito is may each component yan. Pag nasa kanya yung angle, cosine. Pag wala sa kanya yung angle, sine. May mga component yan. Mga engineer. Yan. Each component. So, TAB, cosine 30 degrees. Ito yan. Component niya. Ito. Kasi horizontal tayo. And ito naman, TCB. Ito yan. Component niya din. Yung TAB pala ito. Ito. Yan. Component niya. Yan. Plus 28.8 kilonewtons. Ito. Papunta din dun eh. Kasi lahat plus. So, equals to 0. So, pag i-input nyo sa calcu, gawin muna natin yung may mga lahat ng may mga variable sa left. And yung mga coefficient, yung number lang, which is sa right. So, pag transpose natin to, dito, magiging negative yan. So, negative 28.8. Yan yung equation 1 natin. So, bago tayo mag-proceed, dapat tatandaan nyo na pag merong number lang, na coefficient lang, ito may variable yan. Yan. Kapag sama-samahin nyo, sa left is yung may variable, yung sa right naman is yung coefficient, yung number. Walang variable na kasama. Yan. Yan. So, yan ang equation 1. So, yung variable nga pala is yung may mga TAB or letter. Yun. So, yung coefficient is pure number lang. Yun. Para di na kayo magtanong, ano ganito? Yan. So, equation 1 is ito. Saka kung paano natin siya sinulat, TAB yung nauna, TCB. Ganun rin dun sa susunod natin gagawin. Kasi input natin yan sa calcu, dapat, sunod-sunod. Kasi pag equals natin, ang maunang ilalabas niya is TAB. Pangalawa is TCB. Yan. Summation forces vertical naman tayo. Patas is positive. So, anong pa nga pataas dyan? Ito yan, ang component, pababa. Itong TAB lang. Yan. TAB sin 30. Ito. Component ng TAB. Minus yung pababa nitong component ng TCB, sin 30 degrees. Minus yung pababa niyang 45. Equals 0. So, anong gagawin natin? Sa left yung may mga variable, yung sa right naman is yung may mga, yung pure number lang. Ito, 45. Nilipat natin, magiging positive to. Transposition lang. Ito na yung equation 2. Tapos i-input natin sa calcu. Ang gawin lang natin is, yung mga unknown, itong dalawa, gawin lang natin as 1 lang yan. Pag input natin sa calcu, or sin 30 lang, yan lang ilagay nyo. So, mode equation, mode 5, 1. Input lang natin, sin 30, lagay natin. May negative, lagay nyo, negative sin 30. Ito, negative sin 30, tas positive 45. So, yung una natin is, ito, equation 1. Positive cosine 30, positive cosine 30. So, negative 28.8. I-input lang natin, papakita ko dito.
sa paano input sa calcio. So, pag press natin ng equal, pag nalagay nyo na itong dalawa, kasi ano yan ganito yung itsura sa calcio, ABC, tas ABC. So, ang ilalagay nyo dito, sin 30, negative sin 30, ito. So, positive 45. Yan. Tapos, ito naman equation 2, ganun. And, press equals lang natin pag nailagay na natin itong dalawa. So, TAB is 28.37 and TCB is negative 61.63. Pag negative, ibig sabihin yung drawing natin mali. So, dapat pag ganun, yan. Pag ganun yung yan. So, joint A tayo. Joint A, ito yan. Isolate natin. Yan. So, nakuha natin yung 28.37, yung TAB. Kasi sabi ko, TAB. Ito. TAB. Yan din yung reaction ng pin support natin. Or hinge support. Yan. So, yan. So, makukuha natin tong reaction vertical sa A, which is ito. May angle tayo, di ba? Ito. Transfer lang natin kung ano yan. Di pa ganyan yan. Kung ano yung angle nito, ito angle din yan. Tandaan nyo. 30 degrees. So, ano yan? AB sine 30 degrees. So, AB. So, ano ba yung AB? TAB. So, ang AB is equals to TAB sine theta. Diba? Yan. Kapag given ng reaction, madali lang ito eh. Kunyari, reaction at A. Yan, ito. 28.37. So, ito, 28.37 sine 30 degrees. Ito naman, 28.37 cosine 30 degrees. Kung gusto mong kunin yung component, ganun lang yung gagawin natin. So, 28.37 sine 30 degrees. So, AB is 14.19 kilonewtons. And number 17, what is the actual stress? Strat BC was cross-sectional dimension is 7 mm by 78 mm. So, pag stress na yung pag-uusapan natin, so, force over area lang yan. So, alin ba yung force natin? Kasi BC naman yung pinapahanap. Ito. Yan. So, wala namang binago. Binigyan lang tayo ng dimension ng cross-sectional. Yung cross-sectional area. Area yan. So, yung TCB natin is nakuha natin kanina, 61.63. So, gamitin natin. Ito. So, ang pinapanap is BC. Axial stress. Cross-sectional dimension at BC. Ito. Yung stress dito mismo. So, ano ba yan? 61.63 kilonewtons. Ito. Over yung area. Ito. Si force over area lang. Ito is galing dito. Sa, yan. Yan. Yung area is 7 times 78. So, para maging megapascal, ang ginagawa ko is, ginagawa kong mm. Lahat ng dimension. Kung mm yan, mm. So, 61.63 times 1,000 or 10 raised to 3 para maging mm. Kasi newtons pala para maging newtons. Ito. Kasi nakakilo newton. Gawin natin newton per mm. Newton mm. So, megapascal siya. So, yan. Ito, hindi na natin baguhin kasi naka-mm na. Which is 17 is 112.88 megapascal. So, letter A. Number 18. If the strut AB were replaced by the... napalta naman daw yung AB natin na replace daw nung diameter steel. Naging steel na ito. Meron... Yan, kumbaga ito yung cable. Ito. Meron diameter daw na 20 mm. Pinapahanap naman yung nominal stress. So, parehas lang din. Yung stress. Force over area lang. So, TAB naman yung gagamitin kanina, TCB. Kasi AB naman yung hinahanap. If the strut AB. Yan. Napahanap yung stress sa cable. So, TAB is ito yan. Itong
kanina natin. Kaya importante yung ginawa natin kanina. TAB 28.37. Gagawin lang natin ulit newtons kasi naka-kilonewtons times 1,000 para maging newtons yung kilonewtons. So, binigyan tayo diameter. So, yung area. Ano ba yung area? Pi over 4 over 20 squared. Formula yan area ng bilog. Kapag given is diameter. Kapag given naman is radius. Pi r squared. So, yan. Ito yung area. Pi over 4 d diameter. So, squared. Equals to FT 90.30 megapascal. Yan yung stress. Force over area lang din yan. So, that's all. At ito nga pala yung paano input sa calculator. Yung sinunod natin. So, yung equation 1, unang gagawin natin. Unang gagawin sa calculator mode. Plus 5 yung equation, di ba? 2 unknowns, which is 1. Yeah. Yung ano natin, equation 1 is cosine 30 or cosine 30 na lang. Pwede nyo naman lagyan 1 yung TAB as 1 yung TAB. So, sa akin cosine 30 equal sa equation 1 muna tayo, bukas tayo sa equation. So, cosine 30 positive. Ulit. And negative 28.8. Next equation 2. Sine 30. Next is negative sine 30. Positive 45. Equals 98.37 equals 61.63. Kaya siya kunin sa calculator.